Sinupalpal at pinahiya mga kaboses ni Congressman Pulong Duterte. Nanggagalaiti po sa galit. Itong si Congressman Pulong mga kaboses, dyan po sa Davao. Dahil nga dito po kay Benny Abante. Kay Congressman Benny Abante mga kaboses. Ito po yung panibagong banggaan na naman po mga kaboses sa larangan po ng politika. Kasi po kakatatapos lang ni Abante tsaka ni Magalong mga kaboses. Itong kasing si Abante mga kaboses, kahit sino na lang po kinakalaban para kasing kumbaga lahat po ng mga tumutuligsa o yung nagbibigay po ng kritisismo mga kaboses, kinakalaban po halos ni Benny Abante mga kaboses. Standpoint. So ngayon po ay hinamon niya kasi itong si Congressman Pulong Duterte mga kaboses na imbestigahan raw po yun pong flood control project niya dyan po sa Davao. At may ipapakita po tayo mga dokumento mga kaboses. Ito po yung ribat ni Congressman Pulong. Sinampal niya po ng mga dokumento. Ito nga hong si Benny Abante mga kaboses. Kasi nga bakit ba naman siya idadamay mga kaboses? Yung issue, yung talamak na korupsyon andun sa Maynila mga kaboses. Standpoint. Kaya bumuelta itong si Congressman Pulong ngayon. May katanungan nga siya na dapat mahuraw na talaga siyang tawaging congressman itong si Benny Abante mga kaboses kung hindi naman po nanalo. Standpoint. Kumbaga congressman daw kuno mga kaboses versus itong tunay po na congressman na pinili po ng mayoryang tao po doon sa Davao City. Mga kaboses. So, ang issue ngayon mga kaboses, dinipinsahan po ni Pulong Duterte ang mga flood control project sa Davao. Ayon sa kanya, kompleto, maayos, walang ghost project at bawat piso ng pondo accounted. Standpoint. At ngayon po mga kaboses ay magpapakita po tayo ng mga documents na ibinulgar, inihayag mga kaboses ni Congressman Pulong. Hinamon niya po si Manila Representative Benny Abante sa kung gusto niya po ng datos, available raw po ang records ito sa DPWH. Standpoint. No need na imbestigahan kung kompleto naman po pala ng dokumento. Ang dapat tutupagin niya yung nasa lugar niya na walang nakikitang project. So hindi lang po tumigil doon. Ito pong si Pulong Duterte, mga kaboses, hindi lang po sa flood control. But tinira niya po mismong kredibilidad ni Abante bilang congressman. Basahin po muna natin mga kaboses bago natin ipakita yun po mga sandamakmak na resibo mula po kay Congressman Pulong Duterte. Basahin po muna natin itong post na resibo mga kaboses ni Tio Moreno. Ayon po dito, Congressman Paulo Pulong Duterte to Abante, stop dragging my brother. Explain your own questionable seat in Congress. First District Representative Paulo Duterte lashed out at Manila lawmaker Representative Benny Abante after the latter challenged Mayor Sebastian Baste Duterte over alleged irregularities in Davao's flood control projects, saying the attack was misplaced and baseless, mga kaboses. Baseless, wala pong basihan ang atake ni Benny Abante kasi sinabi niya po na itong si Baste, sabihan mo yung kapatid mo na imbestigahan rin ang flood control niya. Yan po yung gusto ni Benny Abante. Inutusan niya po si Sebastian Baste Duterte kasi ito si Baste, mga kabos, ay patuloy po sa pagkiyaw-kiyaw laban po dyan sa mga corrupt na mga opisyal po mga kabos dyan sa gobyerno. Standpoint. Ayon kay Pulong, let me be clear. Every project allocated to my district has been properly implemented and completed. If Abante wants the figures, I am directing the DPWH district and regional offices to release to him the official data and amounts. Standpoint. Yan ang gusto natin mga kaboses. Kapag meron kang issue, sagutin mo lang. Sagutin mo lang ng base sa dokumento.
mga kaboses. Hindi kagaya nito ni na Benny Abante na ang tagal-tagal pa bago imbestigahan ang lahat, mga kaboses. Ang tagal-tagal ng proseso. Itong si Pulong hindi na nakapaghintay, mga kaboses, kaya nagribat na siya para linisin yung pangalan niya, mga kaboses. He pointed out that no one needs to invoke Mayor Basti's name to get answers. Ayon po sa kanya, any Dabawenyo can request project data from DPWH. Well, totoo naman po. Kahit na po hindi po mag-imbestiga yung si Congressman Pulong, pwede naman may rights naman po yung mga tao na mag-request of project data from DPWH. Ayon po sa kanya, our projects are transparent and our records are open. Don't drag my brother into your grandstanding. Standpoint. Kaya siguro nagagalit siya kay Mayor Magalong. Ano po kasi si Mayor Magalong, di ba sinabi niya na yung mga nasa Kongreso ay mahihilig lang sa grandstanding? Mga kaboses. Kaya na-imbier na rin siya no? Mga kaboses, kitang-kita mo rin, mga kaboses, na talagang affected siya sa mga pinagsasabi ni Mayor Magalong. Mga kaboses, regarding po sa mga isiniwalat, no, sa kabulastugan at kagarapalan po, mga kaboses, na korupsyon, mga kaboses, sa pinanggagawa po ng mga kongresista. Ayon po kay Pulong, walang ghost project dito. Walang bumabagsak sa flood control projects. Kung may bahaman, humuhupa agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar nyo. He fired back. Turning the tables, Duterte challenged Abante to first explain his own legitimacy as a lawmaker. Ayan na, hinamo na. Ayan katuloy, napahiya katuloy. Ano po? Ayon po dito, nakabisaya po kasi, i-translate ko na lang po into Tagalog. Unahin niya, pag-explain, baga kung paano niya o paano siya nakaupo sa Kongreso, natalo siya sa panahon ng eleksyon. Ayon po sa kanya, dapat mahurang tawagin na congressman ang isa na hindi nanalo sa boto. Ayon po sa kanya, kung pastor raw po siya, pastor dapat ang tawag sa kanya, hindi congressman. Standpoint. The Davao Solon also accused Abante of playing lapdog to the House leaders. Sabi niya, alam daw niya na busog sila sa Makabayan Block para sa mga talent P as tilap dogs, kumbaga yung dumidilang aso sa inyong boss daw sa Congress. Siguro daw, mga kaboses, mabuti po at mas mainam daw na i-account din nila yung for transparency's sake, mga kaboses. Ano po? So, instead of questioning the projects that clarify benefit Dabawenyos, maybe start answering for your own questionable position in Congress. Ayun! Standpoint. So narito po ngayon, ipapakita natin ang pagkakapal-kapal na Davao City projects, mga kaboses. Tapos yung ipapakita naman po natin is limited naman po yung pinost ni Pulong Duterte. Hindi naman po niya pwedeng lahatin yan, mga kaboses, kasi mapupuno yung drive niya o yung Facebook niya, mga kaboses. But titingnan natin, ito pong 2022-2022. Well, pwede naman rin hanapin yan ng mga tao, mga kaboses. Pwede naman na mag-request doon sa DPWH. Ano po, mga kaboses? So ito, tingnan natin, ito pong unang post, mga kaboses. Ito pong construction of Esplanade at Davao River. Right bank, Bolton Bridge, downstream section. Kung saan po meron pong contract amount na 71,796,000. Ang status po ay completed. At ang ganda po, mga kaboses, tingnan nyo. Ayan. Ayan po ang flood control project ng Davao, mga kaboses. Tapos, ito pa. Pangalawang picture. Construction of revetment along Matina River, Matina Pangi, Bridge 1, upstream, Matina Pangi section, left bank, Davao City. Yung contract amount is 85,306,000, mga kaboses. Ang status ay completed din. Ayan. Kita nyo yung picture na yan. Ang ganda, mga kaboses. Tapos itong pangalawa ay yung seawall po sa NHA Bangkal na Bangkal relocation sa Davao. Yung contract cost po nito ay 96,500,000. Pagkakapal-kapal po, tingnan nyo po, mga kaboses. Ano po? So, ayan, nilatag na lahat ni Pulong. Ito pa, construction sa Talomo River, mga kaboses, 39,200,000. Imagine, 39 million lang yan. Habang yung mga bilyon-bilyon, mga kaboses, ay walang nakita. Ano po? Standpoint. Kita niyo yan. Ayun, meron pa ito sa Matina River. Ito, makapal ito.
mga kaboses, flood mitigation structure, 28 million lang yan. Ano po, ang kapal-kapal ng semento, mga kaboses. Ayun, ha? Nakikita nyo po yun lahat, mga kaboses. Ano po, kitang-kita po yun lahat ng mga dokumento na isinumite ni Pulong Duterte. Pinakita, patikim lamang po iyon. Kung gusto po lahat na i-check ni Bene Abante, mga kaboses, yun po. Pumunta na lang siya sa DPWH at i-request niya yun, mga kaboses. Insan talaga naguguluhan tayo kung ano ba talagang priority ng Congress. Yung pagsagot ba sa mga kritisismo na kapag hindi nila natanggap, mga kaboses, ay naghahamon sila. Ha? Unang-una, pinatawag ni Abante kasi hindi niya matanggap na may kritisismo, mga kabos, pinatawag yung mga vlogger. Ha? Pangalawa po, pinatawag po ang iba pa pong ito pong mga kumakalampag sa kanya. Tapos si Magalong, kinall out niya. Ngayon si Baste, mga kabos, hinamon niya na maglabas si Pulong Duterte. Kahit ano na lang, mga kaboses. Grabe yung sensitivity niya. Sensitive talaga, mga kabos, pag may nag-uusig. Kung ayaw nyo mausig at makriticize, pues, gawin nyo kung yung nararapat para sa tao. Hindi yung puro politika yung nasa utak nyo. Standpoint. O kaya kayo napapahiya ha? Pilit na nga lang yung pag-upo ninyo. Ha, mga kaboses? Pinilit na nga kayo ng Comelec na makaupo. Kahit talo naman po, mga kaboses, ano po, hindi na kayo nahiya. Ha? Mas lalo pa kayong nagaganyan. So, ano pang mapupuntahan ninyo? Ha? Ano pa bang kahinatahan ng buhay nyo? So, kayo, mga kaboses, ano po yung reaksyon po ninyo, opinion at suggestion? Ano po regarding po sa atin pong napag-usapan ngayong araw, mga kaboses, mga kababayan? Simple lamang po ito. Kung mga proyekto po sa Davao, maayos at may resibo, bakit itong si Abante parang walang resibo sa pagiging congressman? Ano po? Baka sa dulo, mga kaboses, mas dapat tanungin sino ba talaga ang tunay na may mandato at sino ang nagpapanggap lamang, mga kaboses. Ha? Comment po kayo sa baba sa ating po comment section at paki-subscribe, like, and share po sa ating YouTube channel ngayong araw, mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Click the notification bell para notified po kayo sa lahat po ng mga kaganapan. God bless you sa lahat. Ako po, si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint. Standpoint. With Kaboses Wins.